Ako nga pala si Angelica at kahit mahirap lamang kami, pakiramdam ko ay pinagpala ako sa aking pamilya. Ang tanging kayamanan namin ay ang dagat na siyang pinagkukunan ng aming kabuhayan at ang pagmamahalan sa loob ng aming tahanan. Angelica anak, bumangon ka na dyan. Magdidilim na ang paningin ni tatay sa gutom. Ang malambing na tawag ni Nanay Rosita mula sa kusina na tila musika sa aking pandinig. Ang kanyang boses kahit may edad na ay puno pa rin ng sigla. Kilala si Nanay sa kanyang ganda noong kabataan niya at sabi nga nila, yun ang aking nakuha. Pero higit pa roon, ang kanyang puso ang tunay na ginto. Opo Nay, pababa na po. Sigaw ko, pabalik habang inaayos ang aking mahabang buhok. Ang sikat ng araw ay sumisilip na sa bintana, nagpipinta ng gininto ang kulay sa aming simpleng sala. Naabutan ko doon si Tatay Ronaldo na nakaupo na sa maliit naming hapag, abala sa paglilinis ng kanyang lambat. Ang mga kamay niya, gaspang, sa tagal ng paghuli ng isda at tila mga ugat na puno ng tibay. Ang kanyang muka, kahit may kunot na, ay laging may ngiti, lalo na kapag nakikita niya kami ni Nanay. Maaga na naman po kayong ginising ng gutom niyo, tatay. Tukso ko sa kanya, sabay halik sa kanyang pisngi. Ang amoy ng sariwang isda at dagat ay laging nakakabit sa kanya. Isang amoy na nagbibigay sa akin ng katiwasayan. Kung hindi ka ba naman babangon, sino ang maglalagay ng palamuti sa pagkainan? Ang ganda-ganda pa naman ng ulam natin ngayon. Aniya sabay kindat. Alam kong tinutukoy niya ang pritong tilapia at gulay na inihanda ni Nanay. Simpleng pagkain ngunit kapag magkakasama kaming kumakain, ito ang pinakamasarap na handa. Oo nga anak, kumain na tayo. Masyado ka nagpapaganda eh. Ang ganda-ganda mo na. Dagdag ni Nanay sabay lapag ng pinggan. Napangiti ako. Ang mga papuri nila ang nagpapalusog sa aking kalooban. Salamat po, Nay, Tay. Sabi ko habang kumukuha ako ng kanin. Habang kumakain kami nagkukwento si Tatay tungkol sa kanyang huli sa dagat. Minsan marami, minsan kakaunti. Pero hindi kami kailanman nagutom. Angelica, alam mo ba? Napakagaling na mangingisda ng tatay mo. Ang sabi ng mga kasama niya, parang may magnet daw ang kamay niya sa isda. Pagmamalaki ni Nanay, sabay takip sa balikat ni tatay. Ah, Nay, baka naman ang ganda ko ang swerte niya. Biro ko, ikinatawa nilang dalawa. Ngunit sa kabila ng aming masayang buhay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Si Robert, ang anak ni Ninong Mariano, ang dating amo ni Nanay. Si Ninong Mariano ay isang milyonaryo at si Robert ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Lahat, maliban sa akin. Paulit-ulit niya akong nililigawan, nagpapadala ng mga bulaklak at regalo, ngunit ang puso ko ay may iba ng pinipili, ang maging isang madre. Isang hapon habang naglilinis ako ng bahay, narinig ko ang busina ng isang mamahaling sasakyan. Alam ko na kaagad kung sino yon. Angelica, narito na naman si Roberto, sabi ni Nanay na may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko po maintindihan, Nay. Bakit po ba siya ganun? Ilang beses ko na po siyang tinatanggihan. Bulong ko habang sinisilip sa bintana. Nakita ko si Robert na bumaba sa kanyang sports car. May dalang isang bouquet ng pulang rosas. Ang kanyang ngiti ay malapad, ngunit hindi nito naaabot ang aking puso. Hayaan mo na anak, bata pa naman kayo. Baka magbago pa ang isip mo, sabi ni Nanay sabay hawak sa aking kamay. Magandang hapon po, Aling Rosita, Angelica. Bati ni Robert, puno ng sigla. Magandang hapon din Robert. Tara, pumasok ka. Paanyaya ni Nanay. Salamat po, Angelica para sa'yo, sabi niya, sabay abot ng rosas. Ang mga bulaklak ay magaganda, ngunit ang presensya niya ay nagbibigay sa akin ng pagkabalisa. Salamat Robert, pero alam mo naman, simula ko, ngunit pinutol niya ako. Alam ko Angelica, gusto mong maging madre, pero hindi naman masamang magkaibigan tayo, di ba? Aniya, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Oo naman Robert, magkaibigan tayo. Sabi ko, kahit alam kong iba ang ibig sabihin ng salitang yun para sa kanya. Umupo kami sa sala at nagkwento siya tungkol sa kanyang araw, sa mga bagong negosyo ng kanyang tatay.
Nakikinig ako ngunit ang isip ko ay lumilipad na sa simbahan sa kapayapaan na hatid ng pagdarasal. Angelica, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Aniya ang kanyang boses ay bumaba. Ano yun, Robert? Tanong ko. Gusto ko sanang bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang para mapatunayan ko sa'yo na karapat dapat ako sa pagmamahal mo. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Robert, alam mo naman ang pangarap ko. Simula ko ulit. Alam ko. Pero paano kung magbago ang lahat? Paano kung makita mo na hindi lang yun ang tanging daan para makatulong sa kapwa? Aniya, hindi ko alam, Robert. Hindi ko talaga alam. Sagot ko. Nang gabing yon, hindi ako mapakali. Ang mga salita ni Robert ay umaalingaw-ngaw sa aking isip. Nais kong maging isang madre. Ngunit ang katotohanan ay mahirap kami. Paano kung kailangan ako ng pamilya ko? Paano kung may mas malaking plano ang Diyos para sa akin? Samantala, sa mansyon ng mga Mariano, si Ninong Mariano ay nakaupo sa kanyang malaking opisina. Pinagmamasdan ng kanyang anak na si Robert na nakatingin sa labas ng bintana. Malalim ang iniisip. Robert, anak, ano na naman ang problema mo? Tanong ni Ninong Mariano. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bahid ng pag-aalala. Si Angelica po, hindi ko po talaga maintindihan. Bakit ayaw niya po sa akin? Lahat ng bagay ibinibigay ko na po sa kanya pero wala pa rin po. Sabi ni Robert, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Anak, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Ang pag-ibig ay hindi parang transaksyon. Sabi ni Ninong Mariano kay Robert. Pero tay, mahal ko po siya. Buong buhay ko. Siya lang po ang gusto ko. Hindi ko po kakayanin kung hindi po siya mapapasa akin. Aniya, nakita ng kanyang ama ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Si Ninong Mariano ay nalungkot. Ang kanyang nag-iisang anak ay umiiyak dahil sa pag-ibig. Hindi niya kayang makita si Robert na ganon. Matagal siyang naisip. May isang ideya na pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na alam niyang magbabago ng lahat. Kinabukasan, maaga pa ay umalis si Ninong Mariano. Nagtungo siya sa aming bahay na ikinagulat namin ni tatay. Bihira siyang dumalaw at kapag nangyari yon, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Magandang umaga, Ronaldo, Rosita, bati ni Ninong Mariano habang nakikipagkamay kay tatay. Magandang umaga din po. Ano po ang sadya niyo? Tanong ni tatay na may bahagyang pagtataka. May mahalaga lang tayong pag-uusapan, Ronaldo. Sana ay makinig ka sa akin ng buo. Sabi ni Ninong Mariano. Ang kanyang tingin ay seryoso. Sige po. Ano po ba yun? Tanong ni tatay habang umuupo kami sa aming sala. Ronaldo, alam kong mahal mo ang pamilya mo at alam kong gusto mo ng magandang buhay para sa kanila. Simula ng aking ninong. Opo naman po. Yun po ang pangarap ko para sa aking pamilya. Sagot ni tatay. Ang anak kong si Robert, mahal na mahal niya ang inaanak kong si Angelica. At nakikita ko kung gaano siya nasasaktan dahil hindi siya pinapansin ni Angelica. Aniya sabay tingin sa akin. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na pag-uusapan kami. Ninong, alam niyo naman po ang pangarap ko. Sabi ko na may halong takot. Hayaan mo akong magsalita, Angelica. Ronaldo, gusto kong tulungan ang anak ko at sa tingin ko, matutulungan mo ako. Sabi ni Ninong Mariano at inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Ano po yan? Tanong ni tatay. Ang kanyang mata ay nakatitig sa sobre. Ito, Ronaldo, ang 30 milyong piso. Sabi ni Ninong at inilapag niya ang sobre sa lamesa. Nagulat kaming lahat. Ang halagang iyon ay hindi namin kailanman inakala na makikita namin sa aming buhay. At para naman po yan saan? Tanong ni tatay. Ang kanyang boss ay halos pabulong. Para kay Angelica. Gusto kong pumayag si Angelica. Napakasalan si Robert. Gusto kong maging asawa niyang anak ko. Sabi ni Ninong Mariano. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Napatayo ako. Ninong, ano po bang sinasabi niyo? Hindi po ako pinagbibili. Sigaw ko. Ang aking puso ay kumabog na malakas.
Angelica, makinig ka. Hindi ito pagbebenta. Ito ay pagkakataon. Isipin mo, Ronaldo, sa halagang ito, baka kapag patayo ka ng negosyo, baka kapag patayo kayo ng magandang bahay, hindi na kayo manguhuli ng isda sa ilalim ng araw at ulan, baka kapag pahinga na si Rosita. Sabi ni Ninong Mariano, ang kanyang boses ay tila isang sirena na humihila sa aming mga pangarap. Si tatay ay natahimik, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sobre. Pagkatapos ay sa akin, pagkatapos ay kay nanay. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka, ang pag-asa, ang pag-aalala, at ang pagkalito. Ronaldo, isipin mo ang kinabukasan ng pamilya mo, ang kinabukasan ni Angelica. Hindi ba't gusto mo siyang makitang masaya at may magandang buhay? Dagdag ni Ninong Mariano. Ninong, hindi po ito tama. Sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig. Angelica, anak, hayaan mo muna kaming mag-usap ng ninong mo. Sabi ni tatay, ang kanyang tinig ay malalim. Lumabas ako ng bahay at nagtungo sa tabing dagat. Ang alon ay sumasayaw sa aking paanan, ngunit hindi nito mapawi ang init na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ang ideya na ipagbili ako para sa pera ay nakakasulasok. Ngunit ang mga salita ni Ninong Mariano tungkol sa pamilya ko ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pagod ni tatay, ang pangarap ni nanay na magkaroon ng sarili naming bahay. Nang gabing iyon na tahimik kaming kumakain, ang bigat ng pag-uusap ay bumabalot sa aming lahat. Angelica, anak, simula ni tatay pagkatapos naming kumain. Ang kanyang boss ay malungkot. Po, tay? Tanong ko, ang aking puso ay kumakabog. Kinausap ko ang nanay mo at nagdesisyon kami. Aniya sabay hawak sa aking kamay. Anak, pumayag ka na sana kay Robert. Ito na ang pagkakataon natin para magbago ang ating buhay. Napatingin ako sa kanya, hindi ako makapaniwala. Tay, hindi niyo po pwedeng gawin ito sa akin. Ang pangarap ko po, tay, ay ang maging isang madre. Anak, alam namin ang pangarap mo pero isipin mo pa rin kami. Isipin mo ang kinabukasan mo. Hindi ba't gusto mo rin kaming makitang masaya? Sabi ni tatay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Angelica, anak, pakiusap. Para sa iyo at para sa amin. Para sa pamilya natin. Dagdag ni nanay, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang mga luha ay umagos sa aking mga pisngi. Ang aking pangarap ay tila unti-unting nawawala. Ang bigat ng responsibilidad para sa aking pamilya ay bumabalot sa akin. Hindi ko kayang tanggihan ang aking mga magulang. Hindi ko kayang makita silang malungkot. Sige po, tay. Sige po, nay. Bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Pumapayag na po ako. Niyakap ako ni tatay at nanay ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay bumaba sa aking buhok. Ang yakap na yon ay dapat na magbigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit ang naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan. Kinabukasan kinausap ko si Robert. Ang kanyang muka ay nagliwanag nang sabihin kong pumapayag na ako makipag-date sa kanya. Talaga, Angelica? Hindi ka ba talaga nagbibiro? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi, Robert. Seryoso ako. Sagot ko, ang aking tinig ay walang emosyon. Salamat, Angelica. Maraming salamat. Hindi ka magsisisi. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Aniya at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko man lang siya nagawang yakapin pabalik. Mula noon nagsimula ang aming mga date. Dinala ako ni Robert sa iba't ibang lugar. Sa mga mamahaling restaurant at sa mga sinihan. Sa mga parke na may magagandang tanawin. Binilhan niya ako ng mga damit at alahas. Pinilit niyang pasayahin ako sa lahat ng paraan. Noong una wala akong maramdaman. Ang lahat ay parang isang pelikula na pinapanood ko. Ngunit unti-unti kong nakita ang kabaitan ni Robert. Ang kanyang pagmamahal ay totoo. Ang kanyang pagtitiyaga ay walang katulad. Hindi siya sumusuko sa akin kahit na alam niyang hindi ako masaya noong una. Isang araw dinala niya ako sa isang orphanage. Hindi ito ang karaniwang lugar na pinupuntahan namin. Bakit tayo nandito, Robert? Tanong ko. Gusto ko lang makita mo na hindi lang ako puro luho.
Gusto ko ring makatulong sa mga nangangailangan. Aniya sabay ngiti. Nakita ko kung paano siya nakikipaglaro sa mga bata, kung paano niya sila pinapasaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Doon ko nakita ang tunay na Robert, hindi lang isang mayamang lalaki na nagmamay-ari ng lahat, kundi isang taong may busilak na puso. Robert, sabi ko, habang pinagmamasdan siya. Ano yun? Sabi niya, habang buhat ang isang batang babae. Salamat, bulong ko. Para saan? Tanong niya. Salamat sa pagpapakita sa akin ng tunay mong sarili, sagot ko. Mula noon nagbago ang aking pananaw. Ang aking puso ay unti-unting bumubukas para sa kanya. Ang pangarap kong maging isang madre ay hindi nawala. Ngunit nakita ko na may iba pang paraan para makatulong sa kapwa. At yun ay ang maging isang mabuting asawa, isang mabuting ina, at gamitin ang yaman na mayroon kami para makatulong sa mas maraming tao. Isang gabi habang naglalakad kami sa tabing dagat kung saan kami laging nagpupunta noon, hinawakan ni Robert ang aking kamay. Angelica, mahal na mahal kita. Aniya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Mahal din kita, Robert, sagot ko. At sa unang pagkakataon ang mga salitang iyon ay nanggaling sa aking puso. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan. Ang halik na iyon ay hindi napilit, kundi puno ng pagmamahal. Hindi nagtagal nagpropose si Robert sa akin sa harap ng aming mga pamilya sa isang magandang garden. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ang aking puso ay puno ng kagalakan. Angelica, handa mo ba akong pakasalan? Tanong niya habang nakaluhod. Oo, Robert, oo, sigaw ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kasal namin ay enggrande ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagmamahalan na naroroon. Nakita ko ang ngiti sa labi ni tatay at nanay. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan. Si Ninong Mariano ay masaya rin dahil sa wakas ay natupad ang pangarap ng kanyang anak. Mula noon naging masaya ang aming buhay. Gumanda ang buhay ni nanay at tatay. Nakapagpatayo sila ng sarili nilang bahay at hindi na kailangan pang mamangka si tatay sa dagat araw-araw. Ngunit patuloy pa rin siyang nangingisda dahil yon ang kanyang hilig. Si nanay naman ay nagkaroon ng maliit na negosyo ng pagluluto at kami ni Robert, ipinagpatuloy namin ang aming pagtulong sa kapwa. Nagtayo kami ng foundation para sa mga batang naulila at doon ko nakita ang katuparan ng aking pangarap na makatulong sa mga nangangailangan. Naging masaya ang aming pamilya, nagkasundo ang lahat. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong minamahal si Robert. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang busilak na puso. Natutunan namin na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Ang pag-iibig ay isang regalo na kailangan mong paghirapan, pagtiyagaan at alagaan. At kapag natagpuan mo yon, ito ang pinakamahalagang kayamanan na maibibigay sa iyo ng buhay. At ang pag-iibig ay hindi lang sa mga rosas na ibinibigay, kundi sa pagtitiyaga at pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Simula nang ikasal din kami ni Robert, palagi kaming ipinapasyal ni Ninong Mariano sa iba't ibang bansa. Halos araw-araw kaming kumakain sa masarap na kainan at higit sa lahat, isinasama rin namin si nanay at tatay. Masaya talaga ang buhay. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Hindi porket ito na ang ginusto mo, ay yun na ang mangyayari. Baka may ibang plano sa iyo ang Diyos. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nabigyan kayo nito ng isang magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.